Sino yung kailabyuhan mo dyan? Walang hiya ka! Manluluko ka! Huling-huli na kita. Nakita ko sa cellphone mo. Kaya pala ang bango-bango mo kapag umaalis. 4 na ang mga anak natin. Malalaki na sila. Ngayon ka pa nagluko. Bakit, Adrian? Anong mayroon dyan sa kabit mo? Nawala ako. Ang kapal ng mukha mo. Oo, Rosa. Totoo lahat ng nakita mo sa cellphone ko. Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Mula umaga tuyo, tanghali tuyo, hanggang gabi tuyo pa rin ang ulam. Sa hating gabi, tuyong-tuyo pa rin. Ayaw ko na. Sawang-sawa na ako. Aalis na ako at bahala na kayo rito. Wala na akong pakialam sa inyo. Ayaw niya akong pagtrabahuin kahit labandera. Ngayon magrereklamo siya na palagi na lang tuyo ang ulam. May 4 kami na anak. 2 nasa kolehiyo. Kaya kulang na kulang talaga ang sahod niya. Ngayon iniwan niya ako sa ere. Pinagpalit kami sa kabit niya. Paano ko ngayon bubuhayin mga anak ko? Pagka-uwi ng mga bata mula sa paaralan, maaga silang naghapunan, pero lahat sila nawalan ng ganang kumain noong nalaman nila ang ginawa ng kanilang ama. Bukas anak, maghahanap ako ng trabaho. Baka may magpapalaba. Dito lang sa malapit. Nay, kaya mo na bang magtrabaho? Baka lalong lumala ang nararamdaman mo. Kaya ko ito anak. Huwag kang mag-alala dahil malakas na ang katawan ko at obligasyon ko ang mga pangangailangan ninyo. O sige, Nay. At hahanap din ako ng matatrabahuan sa bakanting oras ko para makatulong. Kinabukasan ay agad nakahanap ng trabaho si Rosa sa kanyang kakilala bilang labandera. Eto pa Rosa, at wag mo itong gamitan ng washing machine dahil masisira ito. Ilagay mo lang dyan, Linda. Isusunod ko yan dito. Maghapong naglalaba si Rosa. Tiniis ang matinding pagod para matustusan niya ang araw-araw nila na pangangailangan. Sa isang linggo, 6 na beses siyang papasok at may sahod na 350 piso kada araw. Marco, di ba naghahanap ka ng trabaho sa bakanting oras mo? Oo, Edward. Kinakailangan ko talaga ngayon. Yung pinsan ko, manager dyan sa Key Fast Food. Subukan mo dun. Sabihin mo lang kaibigan kita. Tama bang mahigit 2 linggo ka nang naghahanap ng trabaho? Yan ang sabi sa akin ng pinsan ko. Tama po, ma'am. Kinakailangan ko kasi talaga ng pera ngayon para makatulong sa nanay ko. Pasensya ka na, Marco. Kinakailangan din kasi namin malaman ang background ng lahat ng magiging employee namin. Saan nga pala ang tatay mo, Marco? Bakit gusto mo ring magtrabaho? Sumama po sa ibang babae at hindi na po alam kung saan. Hindi na nagparamdam ang tatay namin sa amin, may nakapagsabi sa akin. Nasa bukid nun daw siya kasama ang kabit niya, nanonood ng Kaamulan Festival. Naaawa na ako sa nanay ko, siya na lang mag-isa ang bumubuhay sa amin. Bilang panganay, kinakailangan ko ring tumulong. Okay, Marco. Sa nakita ko dito sa schedule mo, matatapos ang last subject mo 4 p.m., kaya ang bakante mo lang ay gabi. Kahit night shift po ako, ma'am, pwede po ako. Kayang-kaya ko po yan. Hindi ka ba mahihirapan nito? Trabaho sa gabi, pag-aaral naman sa araw, at saka graduating ka pa. Kaya po yan, ma'am. Para sa pamilya ko. Bukas, papasok ka ng 5 p.m. at ang out mo 1 a.m. at pwede ka rin mag-overtime kung gusto mo. At dapat hindi ka malate. Madalas ding nag-o-overtime si Marco sa trabaho para madagdagan ang sahod niya at tuwing madaling araw na ang uwi niya at palaging may dala itong pagkain. Jenny, tulog pa ba si nanay? Oo, kuya. Inutusan niya ako kagabi. Ako daw muna magluluto ngayong umaga. Mukhang napagod ng husto si nanay sa trabaho niya. Napansin ko kagabi, kuya. Pagod na pagod siya. Sige Jenny, ikaw na bahala dito. Tulog muna ako saglit. Sige, kuya. Pahinga ka muna. Baka ikaw naman magkasakit. Kuya, si Mama! Ano kaya ang nangyari kay Rosa?